Dalawang araw bago magpasko, nawala ng bahay ang mahigit 1,000 nating kababayan dahil sa sunog. Ihatid natin ang latest ng kondisyon ng mga nasunugan. Si Sol Aragones sa Divisoria, Maynila para sa mga humahabol sa Christmas shopping. At nasa North EDSA naman si Sen Hernandez para ihatid ang presyuhan ng mga paghahanda sa Noche Buena. Sa Cubao, Quezon City, naroon si Jeff Canoy para sa buhos ng mga nag-uuwian sa mga probinsya. Ibibigay naman ni Jenny Reyes ang latest sa sitwasyon ng bulkang ngayon mula sa Albay. Naroon din si Dominic Almelor para sa pagdiriwang ng Pasko ng mga evacuees at si Atom Araulio sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City para sa patuloy na paghingi ng hustisya para sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Habang abala ang marami sa paghahanda sa Pasko, 2 araw mula ngayon, nilamon ng apoy ang daang-daang kabahayan sa Gumban Riverside sa Pasay City kaninang umaga. Ayon sa investigasyon, nagsimula ang sunog sa isang shanty sa bahagi ng Makati na mabilis namang gumapang sa katabing squatters area sa Pasay City. 2 tao ang naiulat na nasugatan. Nagpapatrol, Casabel Gas. Mula sa itaas, kitang-kita ang naglalagablab na apoy na bahagi ng Pasay City at Makati City kaninang umaga. Napakakapal at itim na usok at hindi na makita ang dandaang bahay na tinutupok. Sa pagpasok ng ABS-CBN News alas 10:40 ng umaga sa compound na ito, nakita ng news team ang lalong pagsiklab ng apoy. Takbuhan sa pagsagip ng kani-kanilang buhay at mga gamit ang mga residente habang tinatayang 700 kabahayan ang unti-unting inuubos ng apoy. Ilang saglit pa ay idineklara ang general alarm. Dumating ang mga fire trucks sa iba't ibang lugar sa Metro Manila dahil sa masikip ang lugar at maraming residente ang nagsisilikas, nahirapan ang mga bumbero na makalapit at mailagay ang mga fire hoses. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang apoy sa isang barong-barong sa Gamban River na sakop ng Makati pero di pa matukoy kung ano ang pinagmulan. Ang masaklap dahil dikit-dikit ang mga bahay, tumawid ang apoy sa kumpul-kumpul na squatters sa kabilang bahagi ng pampang ng Gamban River na sakop naman ng Pasay City. Pinagumpisa ito sa bahay ni Ricardo Ritorca, isang residential. Mayroon tayong tinitingnan anggulo na may nagluluto raw. Yan ay sinusundan ng ating mga investigador ngayon, how it happens. 3,000 pamilya ang apektado sa Pasay City at 360 naman sa bahagi ng Makati. Kung sino man yung uupong presidente sa 2010, sana matulungan kami at nakikita sana nila yung paghihirap ng kasi hirap na katulad natin. 2 ang nireport na nasugatan at dinala sa ospital. Kabilang dito ang isang TV reporter na nagko-cover sa sunog. Tinatayang aabot sa 4 na milyong piso ang halaga ng pinsala ng mga ari-arian. Idineklara ng Bureau of Fire Protection na kontrolado na ang sunog dakong 1:30 ng hapon. Casabel Gas, Patrol ng Pilipino. Abangan po ang live update kung kamusta na ang mga nasunugan sa Malibay, Pasay maya-maya lamang. Nakuhanan din ang litrato ng Boto Patroller na si Fries Jensen ang sunog sa Pasay City kanina. Kita sa mga litrato ang malaking apoy na tumupok sa mga bahay. Tulong-tulong naman ang mga bumbero para patayin ang apoy, habang ang mga residente isinalba ang mga gamit na kaya nilang bitbitin.